Mga alaalang umaasa akong maaari pang balikan at maranasan muli. Bakit hindi ka na nagparamdam? Hindi ka na sumulat sa akin, Pepe. Leonor! Anak, bilis! Nung araw na iyon, akala ko'y magkikita na tayo, aking mahal. Ikaw ang aking inaasahan, Rizal. Bakit sikipig pa? Walong taon nang nakakalipas ng huli nating pagkikita. Araw-araw akong nagsusulat ng liham. Ngunit tila parang unti-unti mo na akong nakakalimutan. Hanggang sa dumating ang araw, hindi ka na nagparamdam. May mga nakilala ako. Marami akong mga nakilala. Senyor, Ito ako upang magpaalam sa ako'y babalik muna sa Kalamba. Kailan ka babalik? Hindi ako mapagtitigil. Ito upang maramdaman mo nasa Kalamba. Senyor, hindi ako yung pupunta sa Europa para mag-aaral, kundi ang aking kapatid na si Pepe. Mas magaling siya. Manatili ka ng pansamantala sa Kalamba. Maghanda ka na para sa iyong biyahe. Biyahe? Saan, kuya? Biyaheng papuntang Europa. Labis ang aking tuwa nang nabasa ko ang iyong liham. Akala ko iyon ang ating huling pagtatagpo. Kung ganito lamang ang paraan upang mapanatili ang ating ugnayan, tatanggapin ko ito hanggang sa dumating ang panahon na matatanggap na tayo ng ating mga pamilya. Tainis, ito ang itatawag ko sa inyo dahil parang pulot ang alaala ng iyong mahalik sa inyong taong kamay, Jose Rizal. sabi nga sa akin ni Inay, matututunan ko na lang mahalin ang Ingles na ito. Wala naman akong magagawa kung ako ay talagang kinalimutan mo na at naglaho ng iyong pagmamahal sa akin, Rizal.
Ang aking tanong, sa dami ng aking ipinadalang sulat, ni isang pagkakataon ba ay hindi mo naisipang magsulat pabalik? At dumating na nga ang araw ng aking kasal. Tila ba'y ang araw ng aking kasal ay ang araw ng iyong pagkamatay. Pepe. Sulat para sa iyo. Salamat, Felix. Hindi na ako pwede inaantay. Bakit, Pepe? Anong nangyari? Si Leonor, ang tanging babaeng minamahal ko. Papakasal na sa iba. Hindi ito maaari. Para na rin nila akong pinatay. Crisostomo! Crisostomo! Mahal? Gising na! Maria, mahal ko. Itagal kong hinintay ang araw na to. Puro't kapayapaan at wala na gulo. Maging ako ay ganyan din ang aking nais. Ngunit ikinakatakot ko mang sabihin ay walang permanente sa mundong ito, Crisostomo. Alam kong darating at darating din ang panahon na tayo ay maghihiwalay. Anong nais ipaiwatig mo, Maria? Mahal ko, kapag ba nawala ako ay malulungkot ka. Mahal ko, ayos ka lang ba? Ano ba yung pinagsasabi? Anong silbi ng aking buhay kung ikaw ay mawawala sa akin? Mas gugustuhin ko pang nawala at nakasama ka kaysa sa maiwan at mabuhay sa mundong ito na wala ka. Huwag! Huwag, Crisostomo! Pakiusap! Pakinig ka sa akin! Ngunit Maria, Basta, huwag mo pababayaan ang sarili mo. Patuloy kang mamuhay kahit na wala na ako sa iyong tabi. Isa pa, huwag mong hahayaan na kainin ng galit ang iyong puso at isip. Matuto kang magpatawad kahit na mahirap. Ang galit ang siyang papatay sa pagkatao mo. Kaya't pakiusap, Crisostomo. Pakinggan mo ako. Huwag mong hahayaan ang galit ang manghari sa iyong puso. Dapat pagmamahal at pagmamalasakit ang namamayani dito. At lagi mong tatandaan na mahal kita. Mag-iingat ka, Crisostomo. hindi kita maintindihan. Ano ba ang ibig mong sabihin? Akala ko ba'y mahal mo ako? Pero bakit tila iwan mo na ako? Mawawala ko pero di ang pagmamahal ko sa iyo. Lagi lang akong nandyan sa puso mo. Yan ang tatandaan mo. Mag-iingat ka lagi kung sosto mo. Aalagaan mo ang sarili mo. Paalam. Maria!
Teka lang! Sandali lang! Maria! Teka lang! Sandali lang! Isang panaginip lamang. Isang panaginip. Tinadalo na naman ako ng mabait kong nakaraan. Naghihirap at nasaktan na ako. Gusto. At hindi ako makapapayag na mababaon lang ang lahat ng yun sa limot. At ay nang Krisos tumibara na likas na may pagmamahal sa kanyang bayan. Humanda kayong lahat sapagkat isinilang na ang magtuturo sa inyo kung anong tunay na kahulugan ng salitang sakit. Pagkadating ng Babor Tabo sa bayan ng San Diego, agad na sinalubong ni Basilio ang kanyang inang bayan. Aking inang bayan. Sa wakas, nakabalik din. Sagani, balitaan mo na lamang ako kung ikakasal na kayo ni Paulita. Nakakaasa ka sa akin, Basilio. Ikaw ang una kong babalitaan. Pangako. Huwag mong hahayaan na kainin ng galit ang iyong puso at isip. Ano ang silbi ng aking buhay? Kung ikaw ay mawawala sa akin. Huwag Crisostomo pakiusap. Kung wala akong kasama pa kaysa sa Maria. Maligayang pagbabalik, Senyor Simon. Bukas ang aming bahay kung kailangan mo nang matutulungan. Pamanhin, ngunit ang iyong kabaitan ay pasamantala ko munang ipagpapaliban. Meron na kasi akong matitirhan. Salamat sa iyong pag-aalala. Naiintindihan ko, Senyor. Magkagabi na nang makarating sa bayan ng San Diego si Basilio. Agad naman niyang dinalaw ang kanyang ina. Inay, musta ka na? Nay, ako nga pala po ito, si Basilio. Inay, sobra na akong nangungulila sa iyo, Inay. 13 taon nang nakakalipas. Ngunit hanggang ngayon, nadadama ko pa rin ang sakit dulot ng nakaraan. Diyan ka lang sa kinatatuyan mo kung ayaw mong mamatay! Lahat ng tao naniniwala na patay ka na, Crisostomo Ibarra. Dito?
Kilala mo ko? Ang iyong natuklasan, Basilio, ay kailangan maging lihim lang at walang makaalam nito. Dahil maaari itong ikamatay ko, ikamatay mo. Wala akong balak pagkanulo ka, senyor. Ang iyong lihim ay hindi malalaman ng iba. Inaasahan kong sasabihin mo yan dahil pares tayong may tutol sa lipunan. Ang iyong ina na nabaliw dahil sa kasamaan ng Espanya at ang iyong kapatid na pinatay. Umalis ako sa bayan ko upang magpayaman at magiganti sa kanilang lahat. Pares tayong naghahanap ng katarungan kaya dapat tayong magtulungan. Ika'y nag-iisa lamang. Ang gobyerno ay masyadong malakas. Paano mo magagawang iyong paghiganti? Naglakbay ako upang magpayaman. Nakita ko ang kanilang karangyaan na pang-abuso. Sa kanilang kasamaan ay minsan nakisama ako. Nakita ko, Basilio, at kasama ako. At bakit? Dahil ang mga taong naabuso at nasaktan ay magiging kasamahan sa araw ng paghukom. Pagdating ng araw, maasahan ko bang tulong mo? Isang pribilehiya yun. Ngunit kinakailangan kong tanggihan. Hindi ako ang taong politiko. Nais ko lamang manggamot. At iyon ang aking gagampanan. Bago ka manggamot ng mamamayan, gamutin mo muna ang bayan. Kinakayang mong isara ang iyong mga mata sa katotohanan na ang iyong ina at kapatid ay namatay dahil sa kasamaan ng Espanya. Matagal na silang patay. Pag sumama ba ako sa inyo, mabubuhay pa sila. Ang iyong bayan, hayaan mo na lang. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nag-aaral ng mabuti. Naniniwala ako na sa katarungan ay ang ating bayan ay makakawala. Ang katarungan ay makakamit sa isang maduguan na laban. Tayo ay magkaiba ng pananaw, senyor. Kaya may karapatan sa iyong sariling desisyon, Basilio. Hindi na kita akitin. Naintindihan ang aking pag-iisip. Ngunit, kung nagbagong iyong isip, ako'y puntahan mo lamang sa aking tahanan. Si Simon ay nagtungo sa bahay ni Cabeza Morales upang magbili at makipagbalitan ng alahas. Ako si Senyor Simon, ang tagapayo ng Kapitan General. Huwag niyo po sanang masamain. Ngunit ang iyong tahanan ay nakakaakit at sadyang malapit sa mga taong bibili ng aking mga alahas. Ayos lang ba sa inyo kung dito ako'y magbili at magkapagpalitan ng alahas? Walang problema, senyor. Ang bahay ko ay bukas sa inyong negosyo. Magaling. Salamat sa inyong kabutihan. Hindi magtatagal ay papalating na sila. Sino kayang sila? Sila. Marami naman ang namangha sa mga alahas na dala ni Simon at kanya-kanya silang pumili ng kanilang nais kapalit ng salapi. Napakaganda naman ng kwintas na ito. Galing ba ito sa Europa? Si Senyora. Bisantales, wala ka bang ipagbibili sa akin? Naubos ng lahat ng alahas ng aking anak at isa na lang ang natitira. Kung gayon, maaari ko bang makita yon? Ito ang bintas na sinasabi ko sa inyo, Ginoo. Sandali, kung hindi ako nagkakamali, pagmamayari yan ng kaibigan ko na si Maria Clara.
suot-suot niya nang pumasok siya sa monasteryo. Oh, ang ganda. Sabi niya, Magkano kung ito'y bibilhin ko? Pagbibili mo ba ito ng 300 piso? 400? 3,000 piso? Sabihin niyo lang kung magkano at handa akong bilhin ito. O baka naman nais yung pagpalit ang ilan sa mga lahas ko. Sige lang, pumili kayo. Pasensya na, Ginoong Simon. Ngunit hihingin ko muna ang permiso ng aking anak. Hintayin niyo po ako dito. Hinihintay pa din ni Simon si Kabesang Tales at dahil na rin siguro sa kainipan, kung kaya't ito'y nakatulog. Ipagpatawad niyo ang aking kapangasan, Ginoo. Ibinalit ko ang inyong revolver sa kwintas na nais niyong makuha. Kailangan ko ng sandata dahil ako ay sasama sa mga tulisan. Mag-iingat kayo, Ginoo. Ikinalulungkot ko ngunit sa muli nating pagkikita ay magtuturingan tayong magkaaway. Mukhang alam ko na kung sino ang aking lalapitan. Mga pilibustero, nahanap ko na rin kayo. Kinabukasan, pumunta si Simon sa bahay ni Quiroga. Nasaan ang 9,000 piso na inutang mo? Lana ko pelo, Senyor Simon. Mga pusente, biyente, lahat sila utang sa akin, pilo, dili, bayad. Ngayon ko pa naman kailangan ng pera. Sige, ganito na lang. Total kaibigan naman kita, gagawin kong 6,000 piso na lang ang utang mo. Kung papayag kang itago ko sa tindahan mo ang mga armas na dala ko mamayang gabi. Oo, Senyor Simon. Ako payag sa iyong sabi. Basta ako kita pela. Pero, baka huli tayo, sundalo. Kaya nga dapat huwag kang maingay. Mamayang gabi nang dating ng mga baril, kaya dapat mag-ingat tayo. Ako payag sa iyong sabi. Milong ako balin, pero dili ako hawak. Sige, madali naman akong kausap. Bayaran mo na lang ako ng utang mo ngayon. Ako payag na, pero ikaw wag damay akin. Yun naman pala eh. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Salamat sa pagtanggap ng aking pakikipag-isa. Mamayang gabi ay nanyayahan ko kayong pumunta sa aking tahanan upang masimulan natin ang plano para sa ating bayan. Mabuhay! Mamayang gabi ay itatago natin ang mga armas na yan sa bodega ni Quiroga. pumayag na ba siya? Alam kong papayag siya. Paano ka nakasiguro, senyor? Huwag kayong mabahala. Sigurado akong papayag siya. Sa isang iglap lang, bigla kong nakitang iyong tunay na kulay, Simon. Kaya naman pala lumapit ka sa akin upang mahanap ang mga taong kasama sa pilibustero. Pasalamat kayo hindi ako kalaban. Pagkos, ako'y inyong kasamahan. Pares lamang tayo may isang layunin, Tales. Maging ng iyong mga kasamahan. Swerte at tayo nagkakilala upang mapalaganap ang ating nais sa ating inang bayan.
Gabi sa masayang pagtitipon sa bahay ni Quiroga, dumating si Simon at ang mga pilibustero na naghihintay ng hudyat. Agad namang nagbigay ng senyales si Quiroga upang ang pagtatago ng armas ay masimulan na. Sa gabi pang iyon, nang matapos ang pagtago ng mga armas, tahimik na nagtipon ang mga pilibustero sa tahanan ni Senyor Simon. Lumaki si Tales na walang kaalam-alam sa pagbabasa, kung kaya't ipinasa niya ito kay Sido upang basahin ang sulat. Sa kasal ni Pilais? Sa Webes? Sa Webes tayo maghihimagsik? Ang opisyal at mga kasapi ng pamahalaan ay tatanong. Tamang oras upang isagawa ang pag-aalsa. Sinadya kong mangyari ang kasal upang tayo'y magkilos ng iisa. Pagdating ko'y regalo ang aking handog. Pasalubong ang inyong hudyat upang lumusog. Anong regalo ba yan? Isang regalong naglalaman na Paano nakakasiguro? Nagagaan ang plano ito. Malaki ang posibilidad na maigpit ang pagbabantay sa araw na iyon. Nais mo ba kaming pahamak? Kung sa araw na yan ay siyang hindi pa kami nakakakilos, ay patay na agad kami. bakit hindi natin tingnan ng opinyon ng iyong mga kasapi? Sangayon ako. Lucio, Sangayon din ako. Bakit kayo sumasangayon? Naniniwala ako sa kakayahan mo, senyor. Magandang plano kung iisipin. Sana nga lang ay walang sagabal. Malaki ang posibilidad na sa Huwebes ng gabi ay dadaan akong dugo para sa bayan. Kumusta si Kapitan Tiago? Mahina ng kanyang katawan. Wala na rin siyang ganang kumain. Parang bansang Pilipinas, habang tumatagal ay lalong humihina. Oo nga pala, naparito ako upang sabihin sa iyo na sa loob ng isang oras ang magsisimula na ang magsikat. Mamili ka, ang iyong kamatayan o ang iyong kinabukasan. San ka papanig? Sa mga mapangapi o sa bansang iyong galagisnan? Hindi ko din alam kung ano bang dapat kong gawin. Hayaan kitang mag-isip. Simple lang naman ang iyong gagawin. Pamumunuan mo ang isang pangkat sa pagsalakay sa kumbento at pananatilihin mo ang kaligtasin ni Maria Clara maging ni Kapitan Tiago.
Uli ng lahat, Ginoo. Patay na si Maria Clara. Ano? Hindi maaari. Buhay pa siya, Basilio! Anong kaibangan inyong pinagsasabi? Siya ay nagkasakit sa kumbento sa iyo. Hindi naagapan kagad kung kaya't hindi nakayanan. At siya ay... Isa kang doktor, Basilio! Kasapi ka ng pamilyang umampun sa'yo. Di mo man lang magawang mapagamot? Ngunit huli na sa akin. Hindi maaari. Mahal ko, hindi ko man lang nakita anong silbi ng aking buhay. Ngayon, wala ka na. Mahal ko, alam mo bang ako isang mapalad na nilalang? Mapalad? Bakit? Dahil sa mga babae mo? Dahil pinagpasya ng ating mga magulang na ikasal ako sa pinakamagandang babae na nakilala ko. Asus! Binola pa ako! Labis akong nangulila sa iyo, Maria. Higit akong nangungulila kay Sosna. Agos nito, magsisilbing presensya ko kapag wala ako. Mahal ko. Ito namang rosaryo ang magsisilbing gabay at pagmamahal ko subalit ikaw ay maglalakbay. Napag-akusahan si Basilio bilang isa sa mga kasaping gumawa ng karatulang insidente, kung kaya't ito'y nakulong. Agad naman itong kumalat sa bayan ng San Diego, kasabay na rin ang pagkamatay ni Kapitan Tiago. Bukod kay Hermana Pancham, namasukan din si Huli kay Hermana Bali. Kapitan Tiago. At ano po yun, Hermana Bali? May balita po tungkol kay Kapitan Tiago. At ano po yun? Siya ay patay na. Ano po si Basilio? Siya ay ipakadakip at ipapatay sa daan. Huli! Iha! Iha! Huli! Huli! Iha, pumunta ka sa kawani ng mahirap upang matulungan mo si Basilio. Mauna na po ako, Himara. Sige, mag-ingat ka. May dinaramdam, pinilit ni Huli gawin ng lahat mapalaya lamang ang kanyang minamahal. Ngunit sa kasamang palad, isa lamang ang natahak niyang paraan. Nandito naman. Hindi ba tayo may tandang basyo na dapat lamang pulitas ang mga dalaga sa ganito kapag may nangyari sa inyong bahay na hindi mo masabi sa inyong mga magulang? Diyos mio! Bumalik na nga tayo kung ayaw mo. Siya, wag na nga tayo pumunta dyan. Hayaan na natin mamatay si Basilio at magtangkang tumakas.
magsisisi ka rin sa ginagawa mo yan. Mas gustuhin ko pang mamatay kaysa mapagsamantala ng isang padre. Dumating na ang kasal nila Juanito Pelaez at Paulita. Napakaganda. Tiyak na ito'y madasalin kung kaya't hindi pinagkaitan ng Magpapapayag si Paulita na matulog sa baling. Samantala, mas nasanay siya sa malambot na kawa. Buti at si Pelaez at kanyang pinagsagot. Nagpapasalamat ako na pinalaya mo ako mula sa karatulang insidente. Utang ko sa inyo ang kalayaan ko kung kaya't ako'y makikisa. Ngunit anong ibig sabihin nito? Nakikita mo ba ito, Basilio? Itong regalong ihandog natin para makamit natin ang ating paghihiganti. Ang mitya na itong magiging hudyat ng ating paglusob. Ang lamparang ito ay ilalagay sa gitna ng isang kioskong kakainan na pistang gaganapin mamayang gabi. Simulan na natin ang paghihiganti. Ngayon, ay simulan na natin ang paghihimagsik para sa kalayaan! Akala ko talaga ay kayo ay pinagano na.
lamparang ito ay galing pa sa ibang bansa. Handog ito para sa bagong mag-asawa. Sana'y magustuhan niyo. Napakaganda. Gracias, senyor. Ako'y liliban na. Ipagpaumanin ninyo, ngunit meron pa akong pupuntahan. Isang magandang buhay para sa inyong mag-asawa ay aking ipagdarasal. Sagani, halika na. Malis na tayo. Mauna ka na lamang muna, Basilio. Sagani, ang lamparay sa sabot. Kailangan na natin umalis. Batid kong may malaking halaga to. Tunay nang mayaman si Senyor Simon. Sulat kamay ito ni Crisostomo. Hindi ako pwedeng magkamali. Di kaya nais na tayong patayin? Oo nga, no? Ngunit napaka-imposible. Tunay ngang masamang biro ito. Huwag niyo nang alalahan yan. Ito na yung kasiyahan. Sabog? Oo, Teka lang lang para. may nagtangkang itasakmit sa dito. Si Paulita. Paulita! Huwag! Isagani! Ti amo con todo mi corazón, Paulita. Yun ang udyat! Balik! Balik! Simon? Crisostomo Ibarra? Alam ko na. Si Crisostomo Ibarra at Simon ay iisa lamang. Huliin si Simon! Nang makatakas si Simon mula sa mga gwardiya sibil, tumungo siya at Simon! Tales, hindi ko ito inaasahan. Duwag ka! Pinahamak mo kaming lahat. patuloy si Simon sa paglalakad. Walang tiyak na direksyon kung saan na nga ba siya tutungo. Ang aking misyon ay hindi pa tapos. Hayaan mo akong makikipagtubos. Handa mas mailap at mas mabagsik. Kay Simon si Ibarra ay magbabalik. Hanggang sa nawalan na siya ng malay. Tuloy ko ang makasaysayan, kasaysayan ninyo. Palalalimin ko mga tunggali at katanungan ninyo.
Senyor, buti naman at least kayo. Kumusta ang iyong pagkaramdam? Ayos lamang ako. Mabuti naman. Tawad, Padre. Bakit kasama ang buwasa ng Andres? Di ba siya yung nanay ng dalawang bata? Hindi ba yan si Sisi? Oo, yung dalawang bata nagmaka sa kandensyo. Pero bakit naman siya nanay? Baka nagnakaw din. Kasangkot siya. Tapos na ang misyon ko dito. Padre! Senyor Simon! Diyos ko, sandali lang at tatawag ako ng doktor. Wag na, Padre. Alam kong mamamatay na rin ako. Mahulihin nila ako mamayang alas 8. Patay man o buhay. Ngunit hindi ako magpapahuli ng buhay. Diyos ko, Panginoon ko, Huwag kayong mag-aalala, Padre. Mangyari nang mangyari. Gumagabi na. At may nais akong sabihin sa iyo na aking liham. handa ako makinig sa iyo, Senyor Simon. Totoo naman po, di ba, Padre, na may Diyos na gumagabay sa atin. Hindi ba? Oo, ang Diyos ang tumutulong sa atin kapag tayo ay wala nang mapuntahan. Padre, tulungan niyo ako. Ayokong mamatay na may dalang kasamaan. Gusto ko sanang magpakumbisa. Makikinig ako sa iyo, Senyor Simon. Pinano kong lahat. Dahil galit na galit ako sa mundo noon. Bumalik ako upang magiganti at balikan ang lahat ng umapi sa akin. Patawarin ka ng Diyos. Anak, laging mong tatandaan na ang buhay ay hindi laging masaya. Minsan ay kailangan din natin magtiis upang matuto, hindi upang magpuo.
Walang magagawa ang paghihiganti kung ito ay magbubunga lamang ng panibagong kamalian. Hindi ko lang maunawaan, Padre. Kung bakit akong kanyang pinaparusahan. Hindi kanya pinaparusahan, anak. Iyan ay isa lamang pagsubok sa iyong buhay na dapat mong lagpasan. Lahat ng bagay ay may dahilan. Hindi mangyayari ang isang bagay kung wala kang matututunan mula dito. Alam niyang nabulag ka lamang ng pagkagalit at puot. Kagustuhan din niyang malaman ang plano na ito dahil alam niyang mali ito. Maraming salamat, Padre. Ngayon, ipayapa na akong mamamatay. Senyor? 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 Senyor Simon? Unti-unting nawala ng malay si Simon. Kinuha naman ng pari ang kayamanan ni Simon at nagtungo sa dalampasigan at inihagis ito. Kung may taong mas nangangailangan ng kanyang hangarin, ipapahintulot ito ng Diyos na ikay matagpuan. Samantala, diyan ka muna sa ilalim ng dagat. Na kung saan hindi makakapaligid ang kasamaan. Ang kayamanan ay siyang nagiging sakit ng lason sa lahat ng tao. Ito ay nag-uudyok sa mga tao na gumawa ng kasamaan. Akala ko, kakampi ko ang aking ina. Parang hindi ko lang ito nasilayan. Iyon pala'y akala lamang. Itinatago niya ang mga sulat na ipinapadala sa akin ni Rizal upang mapatunayan na nakalimutan na ako ng aking mahal. Leonora! Leonora! Ako na yan, anak. Makinig ka. Anong ibig sabihin yan? Nay! Ha? Ang daming sulat! Iisip ko lang ang kasulat ako. Niloko mo! Nakita mo mahirapin ako! Nakita mo! Niloko mo ako! Sabi mo, hindi ako mahal ni Pepe. Sabi mo, hindi ako mahal ni Pepe. Anong ibig sabihin ng mga sulat na to? Anak ko. Intindihan mo sana kami ng mama. Paano nalaman kung kami nawala na? Hindi namin makakayang nasa kulungan kayo magsama, anak ko. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo bibigyan ng ngayon. Itutuloy ko ang kasal ko kay Kipin.
Ang araw ng aking kasal ay ang araw ng iyong pagkamatay. Hindi niya napansin ang ingay ng mga kususyo ng mga araw na iyon. Ang napansin niya ay ang ganda ni araw at ng langit. At naalala niya ang sinabi ng kanyang ina. Handa ka bang ipaglaban ang tunay mong pag-ibig? Sayang. Sige na, 1, 2, 3, go. Magandang umaga, kabisang talis. Magandang umaga. Ayaw na May problema ako gabi na Napagtawa. gabi na nung doon sa streamer na pangit. Guys, manok! Pinagiling-giling na kayo ng preno! Oo, waray preno! Papa Idol! Papa! Sige na. 2, 1, 2, 3, go. Talaga po ba? Salamat po. Go. Sa kasal ni Pilais? Sa Webes? Sa Webes tayo maghihimagas? Go. Mahal ko, kapag Mahal ko, ayos ka lang ba? Ano ba yung pinagsasabi? Hindi ka... Mag-iingat ka lagi, Crisostomo. Alagaan mo ang sarili mo. Paalam. Baraka. Baraka, ano? Yan. Maria! 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 Go. Maria! Tika lang, sasandali lang! Ate. Oh. Huli? Julie? Go. Siya ipapapatay. Ay, Nasashock ka. Tunay ngang masamang biro ito. Eroy. Oo nga, no? Ngunit, napaka-imposible. Huwag niyo nang alalahanin yan. Ituloy ang kasiyahan. Let's go! One, two. 1, 2, 3, go. Slip over with Simon. Wait. Nay. Slip over with Simon. Happy na Ibo kay Laba. Sige na. Coffee man, lighting. May babae ka man. Hey, man. Pamilya niyo, pamilya.
Go. Harvey, ano?